Panginoon, salamat sa paggising sa akin sa panibagong araw. Inihahandog ko sa iyo ang aking puso, isip, at mga plano ngayong umaga. Naway samahan ako ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng oras. Amen. Huwag kang magnegosyo kung madali kang ma-discourage. Sa negosyo, walang assurance. Minsan, kikita ka, minsan, ubos ang puhunan mo, minsan, may magtitiwala sa'yo, minsan, ikaw pa yung sisisihin. Pero kung ang mindset mo, kaya ko to. Kahit ilang beses pa akong matumba, yan ang tunay na negosyante. Kapag nagsisimula ka sa negosyo, wag kang magbibilang ng effort sa simula. Dahil malamang sa malamang, madi-discourage ka. Sabi nga sa quote, the beginning is always the hardest. Baka mag-quit ka bago dumating ang una mong breakthrough. Plan, apply, assess, and adjust hanggang makuha mo ang tamang timpla ng proseso at sistema ng iyong negosyo. Huwag ka mag-business kung ganito ka mag-isip. Nakikipagpababaan ka pa rin ng presyo. Kung ganito yung mindset mo ngayon nag-i-start ka palang mag-business, huwag mo nang ituloy. Hindi tumatagal yung mga ganyang business, yung nakikipagpababaan. Ito yung maling ginagawa ng mga baguhan pa lang sa business. Hindi nila napapansin na compromise na nila yung quality ng binibenta nila. Ito yung mindset na panggastos lang sa araw-araw, okay na never naging okay sa pagbibusiness. Tandaan nyo, kahit mahal yung binibenta nyo, basta masarap yan, maganda yung quality, o maganda yung service, babalik-balikan ka ng tao. Ang tunay na negosyante, mabenta man o matumal, tuloy lang. Kasi totoo, hindi talaga araw-araw may benta, hindi araw-araw may kita. May araw na puro inquiry lang, walang closing. May buwan na halos pambayad lang ng renta ang kinita. At doon nasusukat kung negosyante ka talaga o hype ka lang. Kasi ang negosyo hindi para sa mabilis ma-discourage ha. Hindi ito para sa taong gusto agad ROI sa unang buwan. Kapag matumal, hindi ka umiiyak. Nag-a-adjust ka. Kapag may lugi, hindi ka basta-basta lang nagre-reklamo, inaaral mo. Ang puhunan mo kasi dito, hindi lang basta pera Puhunan mo yung mindset. Puhunan mo yung consistency. Puhunan mo yung disiplina kapag walang nakakakita. Kasi ang totoo, maraming gustong magnegosyo kapag trending. Pero kakaunti ang tumatagal kapag tahimik ang market. Kaya kung matumal, ibig sabihin may dapat kang ayusin. Mabenta, ibig sabihin may dapat kang i-scale. Hindi emotion ang basihan lang ng negosyo. Data, strategy, tibay ng loob. Kaya remember, ang negosyanteng sumusuko sa matumal, empleyado lang na nakadisguise. Kasi kung gusto mo talagang umangat sa negosyo, tanggapin mo na hindi laging peak season ang buhay. Ang tunay na negosyante, hindi umaasa lang basta sa swerte, umaasa sa sipag, tiyaga at hindi pagsuko. Walang magandang negosyo. Ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Yung gusto mong gawin, pag absent ang mga tauhan mo, kaya mong paandarin, magandang negosyo yon. Pero magtatayo ka ng talyer, hindi ka marunong mag-welding, pag absent yung welder mo, sarado ang talyer, hindi magandang negosyo yan. Yung iba kasi, pasabi, uy, kumikita yon, gayahin natin, magandang negosyo. Pero, kaya mo ba yung ginagawa ng may-ari nun? Para paandarin mo yan. So sabi ni Solomon, alam nyo, ang dami kong ginawa, pero itong masasabi ko, lahat ng ginawa ko, yung enjoy ako. Because when your work is enjoyable, you are not working, you are playing. That's why you should find work that you enjoy so that all your life you don't work, but you play. Pero kung araw-araw ang bigat-bigat sa dibdib mo, papasok ka na naman, kakasakit ka niyan. Alam niyo yung mga inis, mga pagtitimpi, yung mga himutok na sinasarili, nagiging sakit. Kaya dapat hahanapin mo kung saan ka masaya. Isang bagay na dapat nating iwasan ngayong nagkakapera na tayo mga kasosyo ay ang
Poor Person's Advice. Ngayong nagsisimula ng pumasok ang pera sa buhay mo, mga kasosyo, kung sino-sino ang magpapayo sa'yo kung saan mo gagamitin o kung saan mo ilalagay ang iyong mga kaperahan. Nakamit mo yung kwarta na yan ngayon dahil naging matalino ka sa pera. Ngayon, bakit ka makikinig sa payo ng mga taong walang kapera-pera ngayon? Kahit pa mabuti ang isang tao, pero pag nagpayo siya sa pera na siya mismo ay wala siyang pera, garantisado, mali yung ipapayo nila sa'yo. Kasi sila mismo, ba't hindi nila na-apply sa sarili nilang pamumuhay? Higit na mas mag-ingat ngayon sa mga papakinggan mo ng mga payo, lalo na sa about sa pera. Bukod sa makinig ka sa mga mabubuting tao, higit na makinig ka sa mga taong ginagawa rin nila yung mga advice nila. Malaki ang pinagkaiba ng taong magaling lang magsalita na wala namang pinapakitang gawa. Matalino ka na ngayon, kasosyo. Kumikita ka na ng pera dahil tama ang iyong mga ginagawa. Huwag ka nang makinig sa mga taong talunan at takot na humakbang dahil malamang sa malamang yung payo nila sa'yo pang-duwag, pang-normal na tao at ang resulta ay normal na buhay. Ikaw nagsusumikap ka kasi may gusto kang patunayan na hindi normal. Kaya wag mong hayaan sa yung payuhan ka ng mga taong mahirap na ibababa ka ulit dun sa regular na buhay. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Patuloy kang maniwala sa sarili mo at umiwas makinig sa mga poor person's advice na magpapahinto sa momentum mo. Hindi sila masamang tao dahil mahirap sila. As sinasabi ko lang sa iyo, kasosyo, mamili ka ng papakinggan mo ng advice lalo na ngayon na meron ka na. Alam mo, sa negosyo, walang instant success. Hindi yan parang kape na instant. Lagyan mo lang ng tubig. Success na. Kung gusto mong umasenso, tanggapin mo yung realidad. Kailangan mong paghirapan, pagtiyagahan, at paulit-ulit bumangon. May mga araw na walang benta, may linggong lugi, at minsan gusto mo nang sumuko. Pero ito ang tandaan mo, lahat ng successful na negosyante, dumaan din dyan. Walang shortcut. Lahat ng mali mo ngayon, yan ang magtuturo sa'yo. Lahat ng rejection, yan ang magpapatatag sa'yo. At lahat ng hirap, yan ang magpapatunay na gusto mo talagang magtagumpay. Kaya kung nasasaktan ka, nahihirapan ka, abay congrats! Ibig sabihin, nasa proseso ka. Huwag mong madaliin. Focus ka lang sa growth mo. Kasi sa dulo, yung pagod mo, yung pawis at luha mo, yun din ang magiging dahilan bakit ang sarap ng success mo. Tandaan mo na walang instant sa negosyo, pero ang sigurado, may tagumpay pag tuloy-tuloy ka. Business is business. Sa negosyo, hindi mo kailangan magpautang para masabing mabait ka. Sa konting tubo, hindi mo deserve na paasahin at lokohin ng mga hindi marunong magbayad. Kapag ang negosyo pinautang, sa huli, ikaw ang mababaon sa utang. Tandaan, business is business. Trade side